Bakit po natin dapat idinadalangin yung ating bansa? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Joshua Bilihanyo. Hello po sa inyo at nakikigalak po ako sa inyong kaarawan. Now, ngayon po, dadako po tayo sa isang propeta. One of the most important prophets in the Old Testament. At ang pangalan niya po ay Isaiah. So, ito po yung ating table of contents sa mga Bible natin. From Genesis to Malachi, from Matthew to Revelation naman sa New Testament. So ngayon po, dadako tayo kay Prophet Isaiah. So pag tinignan niyo po yung inyong mga Bible, yung Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, ito pong unang apat na ito po ay tinatawag na major prophets. Yung Lamentation po, kasama na po yan sa Jeremiah kasi si Jeremiah po yung sumulat nito. So yung four major prophets from Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. At mula naman po kay Hosea hanggang kay Malachi, ito naman po yung tinatawag na 12 minor prophets. Bakit may major? Bakit may minor? Well, patungkol lang naman po yun sa haba ng sinulat. Si Isaiah po kasi 66 chapters. Napakahaba, kaya parte siya ng major prophets. So, sino po ba si Isaiah? Si Isaiah po, he is a major prophet who proclaimed God's judgment, holiness, and future salvation. Ang ibig sabihin po ng Isaiah ay Yahweh is salvation, the Lord saves. Saan po siya nag-prophesy? Nag-prophesy po siya sa southern kingdom of Judah, lalo-lalo na sa Jerusalem. Nakafocus siya sa Jerusalem. At sa susunod na mga devotions natin patungkol kay Prophet Micah, si Micah naman doon sa probinsya, sa mga outskirts, no? Si Isaiah sa mismong sentro. So, pero pareho lang silang propeta ng Diyos sa parehong time period. So, when did he prophesy? During the time of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. So, titingnan natin yung background. Ito po, during the time of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Diyan po sa panahon ng mga hari na yan, nag-prophesy si Prophet Isaiah. Ano po yung main message ng libro ng Book of Isaiah? God judges sin but graciously saves His covenant people through the coming Messiah. Talagang napakaganda ng Isaiah, mga kapatid. Sobrang Christocentric. So ang highlight po ng message ng Isaiah ay holiness ng Diyos, Messiah, the servant of the Lord, Jesus Christ, judgment, restoration, and the new creation. Tapos ito po yung mga Bible verses na patungkol sa Isaiah, kung paano in-interpret yung Book of Isaiah sa New Testament. So dumako po tayo sa Isaiah chapter 1. Sabi rito, the vision of Isaiah the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Now, umpisa pa lang ng Book of Isaiah, makikita ninyo yung problema. Makikita niyo po yung wickedness of Judah. Naalala niyo po, itong northern kingdom na ito, nawasak na. Pero yung Judah, pinagbigyan pa ng Diyos, no? Mahaba pa yung mga panahon bago sila nawasak ng mga Babylonians. So si Isaiah, bago mawasak yung templo ng Jerusalem, nagpa-prophesy siya. Sinasabi niya, alam nyo, ang sama nyo, Judah, sama ng bansa na ito, magsisi na kayo. Kaya po, umpisa pa lang, no, verse 2, hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. Pag meron po kayo nakikita na ganito, hear, O heavens, and give ear, O earth. Ito po ay covenant lawsuit. Natalakay po natin to sa dive deeper, no? Ano ba ang ibig sabihin ng covenant lawsuit? Ibig sabihin po niya, nagdedemanda ang Diyos. Dinedemanda niya, kinakasuhan niya, sinasampahan niya ng kaso yung sarili niyang bansa, yung Judah. So, yung judge, yung Diyos, yung prosecutor, yung prophet, yung defendant, yung Judah. Ano yung violate? Yung batas ng Diyos. Sino yung mga witnesses? Heaven, earth. Yung binanggit kanina, no? Evidence, verdict, tapos yung sentensya. Ang sentensya sa kanila ay palalayasin sila, sasakupin sila ng ibang bansa. So, yan po yung umpisa ng yung chapter 1 pa lang, no, about the wickedness of Judah. Sabi rito sa verse 3, the ox knows its master, ay its owner. Buti pa yung mga baka alam kung sino yung amo, no? Dito naman sa verse 2, children have I reared and brought up. May pinalaki kong mga anak.
pero nagrebelde sa akin. So, sino yung pinatutukuyan? Yung sarili niyang bansa, yung Judah. Kaya verse 4 sabi dito, sinful nation, makasalanang bansa. Alam niyo po yung bansa natin parang ganito rin, sinful nation, makasalanang bansa. Kaya dapat nating ipanalangin yung ating bansa mula sa mga leaders natin hanggang sa pinakamababa. Masasabi mo punong-puno ng korupsyon. Hindi lang yung mga leaders yung corrupt pati yung mga nasa mababa. Kahit yung mga citizens corrupt, hingi ng hingi sa mga politicians, no? Kaya mga politicians na nabigay ng bigay, mapipilitan rin. Kahit mabuting politician, mapipilitan ding maging corrupt. So, makaka-relate talaga tayo dito sa sitwasyon ng Judah during this time. So, ito po yung makaturan natin ngayong araw. Una-una po, God is pleased by obedience, not merely by religious rituals. Pag binasa niyo po rito sa verse 11, sabi rito, "What to me is the multitude of your sacrifices, says the Lord." Aanin ko yan, yung mga sakripisyo nyo. Aanin ko yung mga pagsimba nyo. Punta-punta kayo sa church. Aanin ko yung pagpalakpak nyo sa simbahan. Sa time nila kasi may mga sacrifices. So sabi niya, I have had enough of burnt offerings of rams. Sawa na ako dyan sa mga pinagagawa nyo mga sakripisyo. Tapos sabi rito sa verse 14, pabigat lang sa akin yung mga ginagawa nyong sacrifices. I am weary of bearing them. Burden na sa akin to mga ginagawa nyo na ito. Palakpak kayo, kanta-kanta kayo. Pero napaka-corrupt nyo naman. No? Parang maraming mga corrupt leaders nasa simbahan palagi. No? Maraming nagpapatayo pa ng kung ano-ano, donate dito, donate doon. So, sa Diyos, kung ang isang tao ay relihiyoso pero walang pagsunod, walang kwenta yun. Again mga kapatid, God is pleased by obedience, not merely by religious rituals. Kahit ano pang punta mo sa church, hindi ka naman sumusunod sa Panginoon, walang kwenta yun. Point number 2, God cares deeply about justice and righteousness. Kung ang Diyos nagmamalasakit sa Judah, sa Israel, pag binasa niyo yung Amos, lahat ng mga bansa hinuhusgahan ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan, yung korupsyon. Sa Pilipinas din po ganun. At makikita natin na yung Diyos concerned siya sa isang bansa kung ito ba'y pinamumunuan ng mga corrupt. Kaya po pag binasa niyo rito sa verse 16, so sabi rito, wash yourselves, make yourselves clean, remove the evil of your deeds. Hindi yung puro religion, puro samba-samba, punta kayo, parang Pilipinas, very religious. The only Christian country in Asia, yan yung claim natin. Pero ang sabi rito sa Bible, remove the evil of your deeds from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Correct oppression. Bring justice to the fatherless. Plead the widow's cause. Daming mga inaapi sa inyo, pero napaka-religious yung mga tao. Yung sabi ng Diyos sa kanila. Pero wala naman kayong hustisya sa bansa ninyo. Dito po makikita natin, God cares deeply about justice and righteousness. May pakialaman Diyos sa isang bansa. May pakialaman Diyos sa Judah, sa Israel, sa pag binasa yung mga prophets, may pakialaman Diyos sa lahat ng mga bansa. Kaya nga hinahatulan ng Diyos yung mga bansa dahil sa mga masasama nilang mga leaders. And point number 3, God brings judgment upon corrupt leaders. Sa mga prophets, pag binasa nyo, talagang walang pinapalusot ang Diyos. Pag ang leaders corrupt, may araw ka din. May judgment din para sa iyo. Kaya sabi rito sa verse 23, your prince are rebels. Yung mga prince po, yung mga prinsipe, sila kasi yung mga leaders ng bansa nila. Sabi dito, your prince are rebels and companions of thieves. Mga leaders nyo, mga parang dito sa Pilipinas rin, no? Mga magkakuntsaba sila ng mga magnanakaw. Everyone loves a bribe. Lahat kayo gusto nyo ng suhol and runs after gifts. Imbis na ibigay nyo hustisya, ibigay nyo nararapat, hingi kayo ng hingi ng mga suhol at regalo sa mga citizens, sa mga business people, sa mga inaapi. They do not bring justice to the fatherless and the widow's cause does not come to them. Tandaan natin mga kapatid, pag
pag binasa natin to, makikita natin na yung Diyos walang papalusutin na mga masasamang mga leaders. Sabi dito, I will turn my hand against you. Tapos idineclare niya pa yung sarili niya, I am the Lord of hosts, the Lord of the armies of heaven, the mighty one of Israel. I will get relief from my enemies and avenge myself on my foes. I will turn my hand against you. Lagi may judgment, mga kapatid. Walang papalampasin ng Diyos na nagkasala. Kaya po, ito po yung mga dapat natin gawin para sa bansa natin. Ito yung mga dapat nating ipanalangin. Unang-una po, pray for the conversion of our leaders to Christ. Ipanalangin natin na mas marami pang mga leaders ng bansa natin ang ma-convert. Maging mga tunay na mga Kristiyano na may takot sa Panginoong Jesucristo, nagagampanan yung kanilang mga tungkulin saan man sila dalhin ng Panginoon. Mula sa pagiging barangay tanod, barangay captain, konsehal, vice mayor, mayor, gobernador, hanggang sa maging congressman, hanggang sa maging senador, cabinet members, presidente, vice president, lahat po yun dapat pinapanalangin natin. Mas dumami pa yung mga taong may takot sa Panginoong Jesucristo na kahit walang nakatingin, pwede naman silang may nakawin pero inisip nila nakatingin si Lord. Hindi ko gagawin to. Hindi ako magiging corrupt. We need those men and women. We need those people to run our country. So pray for the conversion of our leaders to Christ. And number 2, pray that God will judge unrepentant leaders. At yung mga hindi magsisisi, magpapatuloy sa kanilang korupsyon, to those people who are abusing their position for their own gain and benefits. Kung hindi sila magsisisi, panalangin natin, nahatulan sila ng Panginoon. Husgahan sila ng Panginoon. Pababain sila, pabagsakin sila sa kanilang mga pwesto at palitan sila ng mga matitino na may takot sa Diyos. So una po, pray for the conversion of our leaders to Christ. Pangalawa, pray that God will judge unrepentant leaders. Pwede ba natin panalangin yun? Yes. Pinapanalangin natin yung mga tao na magsisi at yung mga ayaw magsisi at pananatiliin nilang yung katigasan ng kanilang puso. Pinapanalangin natin na pababain sila ng Diyos at hatulan sila ng Diyos sa kanilang mga ginagawa. And point number 3, pray that God will raise up Christ-centered leaders. Idalangin natin na magkaroon tayo ng mga Christ-centered leaders. Ano po yung Christ-centered? Yung si Kristo ang sentro ng kanilang mga buhay. At kung ano ang kalooban ng Diyos sa langit, yun ang isinasagawa nila dito sa lupa. So, hindi lang ma-convert ang panalangin natin, kundi ipamuhay talaga nila yung kanilang pananampalataya kay Kristo, isabuhay at ilapat iyon sa kanilang mga posisyon. Para po sa ating discussion, why should we as Christians disciple godly leaders? Bakit task ng church, ng mga Kristiyano, na mag-disciple ng mga leaders? Cultivate godly cultures and pursue a godly nation. Bakit natin pinupursue yung makadiyos na bansa? Ito po ay parte ng Great Commission ng ating Panginoon Jesucristo to disciple the nations. So patuloy po nating pag-usapan yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, what is the most important verse in Isaiah chapter 1? Ano yung pinaka-importante? Ano yung puso ng Isaiah chapter 1? At pangalawa po, why is that verse ultimately about Jesus Christ? So pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper video. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we pray for the leaders of our nation, that you would bring them to genuine faith in Jesus Christ and transform their hearts by the power of the gospel. Expose and judge every unrepentant leaders who persist in corruption and wickedness unless they turn to you in repentance. Raise up Christ-centered leaders who fear you, love truth, and govern with wisdom, integrity, justice, and compassion. May our nation be honoring to you. In Jesus' name, Amen.
and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Huwag po nating kalimutan na ipanalangin yung ating bansa, no, bago po tayo pumunta sa ating mga trabaho, bago natin simulan yung ating mga gawain. Isama po natin yung bansa natin sa panalangin. At kung kayo po yung may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at magbigay sa inyo ng productivity at tagumpay ngayong araw. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.